Sa church, lahat po tayo performer. Ang audience po natin ay ang Diyos. Ganyan po ang pagsamba. No? So huwag niyo pong isipin na pinakamahalaga yung preaching, although yan ang pinakamahabang oras, lahat po yan may bahagi. Yung pagkanta, pagbibigay. Later on nga po, pag hindi tayo nagmamadali, maglalagay pa tayo ng portion dyan na testimony. Para marami po ang makibahagi. No? So tandaan niyo, performer tayo lahat ngayon. No? Ang pastor lang po yung nagli-lead, pero lahat tayo performer. Kahit nakaupo po kayo, tinitingnan kayo ng Diyos dyan. No? Baka minsan yung sabi ng iba, physically present but mentally absent. Nakikita po tayo ng Panginoon. Okay, puntaan po natin yung mensahe natin. Marami pong paraan ng pag-aaral ng Bible. No? Merong topical. Pag sinabing topical, kukuha ka ng topic, tapos tingnan mo anong sinasabi ng Bible patungkol doon. For example, love, God, no, heaven, mga topical yan, no? How to treat your wife, mga gano'n, no? Family, topical yan. Meron din naman pong tinatawag na textual. Nakadirekta ka dun sa verse, no? Sunod-sunod yun. Aralin mo kung ano yung nandoon, doon ka lang, no? Hindi ka lalabas, textual yun. Meron din naman pong historical, no? Minsan, pag-aaralan mo yung history, meron ding marami pong klase. Pero ngayon po, yung type na pag-aaral natin ang tawag ko rito, biographical. May isang tao tayong aralin. May isang Bible character. Minsan ang tawag mo iba rito, character study, Bible study. No? May isang character sa Bible na pag-aaralan nyo. No? So tayo, aralin natin ngayon si John the Baptist. Now, si John the Baptist, unahan ko na kayo, hindi siya tagapagligtas. Kahit siya aaralin natin, hindi siya ang naging tagapagligtas. No? Hindi rin po siya ang nagtayo ng simbahan. Although tayong tawag sa simbahan natin ay Baptist Church, hindi si John the Baptist ang founder, no? Si Jesus Christ yan. At maunawaan nyo kung ano lang yung naging papel ni John the Baptist, no? So mga kapatid, kapag ka tinanong ka, bakit ka Baptist? Okay? Minsan, ang hirap na yun kasi binaptize ako ng pastor na Baptist. Well, mababaw na dahilan yun, no? Dapat alam mo kung bakit ka Baptist, meron bang salitang Baptist sa Bible, aralin natin yan, no? Saan ba nanggaling yung Baptist Church, no? And later on yun sa mga Sunday school natin na aralin yan. Pero gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na sa buong Bible, lalo na sa New Testament, yung salitang Baptist hindi nyo dapat ikahiya. Kasi 15 beses po yan lumabas sa buong New Testament. Yung salita mismo Baptist, sa capital letter pa. Okay, maraming words sa Bible na siyempre small letter, no? Pare-parehas, pero ito capital letter na parang ini-emphasize talaga. No? At ang example natin, ito nga yung unang beses na lumabas yung salitang Baptist diyan sa chapter 3 verse 1. Matthew, in those days came John the Baptist. Noong unang panahon po, walang apelyido mga tao. Hindi po apelyido yung Baptist. Although ngayon, apelyido yan, Bautista, no? Sa Tagalog, Bautista yan. Pero noong unang panahon po, walang apelyido yung mga tao. Kaya lang, kapag nagkaroon ng pare-parehong pangalan, katulad ng John, o kaya Peter, no? Binibigyan nila ng appellation kung ano yung konektado sa kanyang buhay. Kung siya'y mangingisda, John the Fisherman. No, kung siya'y karpentero, John the Carpenter. Eto, nung sinabing John the Baptist, kasi yan ang kanyang misyon sa buhay. Siya po ang kauna-una ang binigyan ng authority to baptize. Mamaya po, malalaman natin yan. Pero 15 beses po lumabas yan. Makikita nyo rin yan sa chapter 11, pero hindi na natin bubuksan, no? Verse 11, verse 12, sa chapter 14, verse 28. Basta 15 beses po yan. Pwede ko pong ipadala sa inyo yung mga verses na yan. No? Pero aralin po natin, magkakaroon lang tayo ng outline para kahit paano makover natin yung Bible character ng pangalan ni John the Baptist. Ang una nating maunawaan sa kanya, his ancestry. O kung gusto niyo ng mas mababaw na English, yung family. Ano ba yung kanyang pamilya? Sino ba yung kanyang pamilya? Punta po muna tayo sa Luke chapter 1, verse 5. Dito na po, by the way, dito po pag nag-aaral, we encourage everyone to have a Bible, no? Kung wala, mag-pray lang po kayo. Dito walang ganong nabibiling Bible eh. Pero kapag kami nagagaling sa Dubai, sa nakapagdala kami isa, dalawa, no? Yung bagong baptist, wala pang ang Bible eh. Yung pinangako kong bibigay sa kanya na ipamigay na pala, no? Yung sa mga dati. So, okay, Luke chapter 1 po tayo, verse 5. Ang sabi dito, there was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacarias. So ang tatay niya, si Zacarias. Isa siyang pare. And by the way, sa Bible, may mga pare, pero dapat galing sila sa Levi. Mga Hudyo lang sila galing sa tribe of Levi. 12 tribo yan.
Now, at saka mga pari doon may asawa. Okay? Kaya si Zacarias, may asawa yan, no? Of the course of Abia. So, ang lahi niya, si Abia. And his wife, ang asawa naman ni Zacarias, was of the daughters of Aaron, Levite din. So, mga Levites ito, mga kapatid, no? Talagang, sa Bible po kasi, ang Israel, sino ba yung nagkaroon ng 12 anak? Jacob ba yun? Si Jacob, meron siya 12 anak, yun ang pinaghati-hati nila yung lupain ng promised land. Pero wala akong teritoryo ang Levite. Magtataka kayo, 12 yung tribo, 11 lang yung binigyan ng lupa. Pero dinivide pa rin siya 12 kasi yung isa binigyan ng double portion. Si Joseph yun. Binigay dun sa pinangalan sa anak niya si Manasseh at si Ephraim, no? Bakit walang tribe of Levi? Kasi ang mission ng tribe of Levi, tagapagturo ng scripture sa Old Testament. Yun ang trabaho nila. Kaya until nowadays, sa New Testament, meron pa rin tinalagang Panginoon, ang profession talaga nila ay magturo. Kasama po kami doon bilang mga pastor. No? So mga kapatid, saan kumukuha ng suporta yun? Yung 11 tribo, meron silang sinasakang lupa. Saan kumukuha ng suporta yun? Yung 11, nag-o-offering sila para sa suporta ng Levites. Kasi yung Levites, ang trabaho, magturo ng spiritual. Okay? So ganun po yan. Ano? Now, galing po sila sa tribe of Levi. So, nakita na natin ang kanyang ancestry, no? Yung kanyang magulang ay naglilingkod sa Diyos, nananalangin sa Diyos, at nagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, bago natin iwanan yung point number 1, ano? Na ancestry, tayo po, mga kapatid, alam ko, maring i-compare nyo na, sa akin, hindi gano'n yung parents ko. Maring gano'n ang nasa isip mo, no? Well, mga kapatid, wala kang magagawa sa nakaraan. Pero pwede kang may magawa ngayong kasalukuyan. Ang ibig ko sabihin, pati yung sa kinaharap, no? O kung ano man yung naging background mo sa pamilya, you can improve it. Especially kung sila hindi mananampalataya, ikaw naman ay mananampalataya ngayon, simulan mo na ngayon. Ang tawag sa Bible, mayroong tinatawag na bondage breaker. Kung kunwari, ang lahi natin ay mayroong weakness. Alam mo, may kanya-kanya tayong weakness. Huwag na tayong magkunwari, no? Lahat tayo mayroon. No? Walang taong walang weakness. Ang perfect lang na kinrate si Adan, pero later on, nagkasala pa rin. May weakness siya eh. Ang isang halimbawa natin ng perfect humanity, si Jesus Christ. Siya lang ang walang weakness. Okay? Siya lang hindi nagkasala. Pero lahat na tayo meron. Pero kung ano man ang weakness ng lahi natin, pwede natin mag-break sa panahon natin. Lalo na pag nandiyan na si Jesus Christ. No? Kaya kanyang pakawalan, sabi niya, and you shall know the truth, si Kristo yun. And the truth shall set you free. Saan free? Doon sa kahinaan. Doon sa anong nagagawa natin kasalanan. So ito, at least godly yung parent, kaya ang galing nung naging anak nila, si John the Baptist yan. And I don't think, wala na akong pinakitang naging anak pa nilang iba, no? Maring nagkaroon, maring di na nakarecord sa Bible, pero at least siya yung panganay. Kasi ito pa actually, bawog yung nanay. Pag inaral niyo po yung Bible, bawog yung nanay, pero dahil sa pagpapala ng Panginoon, habang naglilingkod si Zacarias sa templo, ay nagpadala ng mensahero ang Panginoon, ayun, nabuntis nga po yung asawa niya na si Elizabeth. Pangalawa, pamilya muna, no? Siya po'y pinsan ng Panginoong Jesucristo. Si Kristo kasi, bagamat Diyos, pero para tubusin tayo, kailangan siya magkatawang tao. Kailangan siya dumaan sa tao. Dumaan nga siya kay Mary. Si Mary, pinsan niya si Elizabeth. Now, makikita niyo po ang verse na yan sa verse 36. Luke chapter 1, verse 36. Tumalo na tayo sa verse 36. Anong kinakausap po siya ng anghel? Ang sabi ng verse 36, and behold, sabi ng angel kay Mary, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age. Matanda na, baog siya. Kaya huwag niyo sabihin, menopause na, o burang na, no? Pwede pa rin mabuntis. And this is the 6th month with her, who was called barren. Kita niyo, barren talaga. Baog. Matanda pa. Dalawa na kahit hindi ka nga baog, kung matanda ka na, hindi ka na magkakanak. Pero siya, actually, dyan sinabi yung verse, gusto kong basahin na lang natin yung verse na, saan ba yung with God, nothing is impossible. Verse 37, for with God, nothing shall be impossible. Baka meron kayong problema kayo. Baka, hindi lang sa pagkakaroon ng anak, ano? Minsan, sa negosyo, sa trabaho, sa love life, no? Parang sinasabi mo na, bakit bawag ako sa love life, no? Bakit ganito ako? With God, nothing shall be impossible. Mga kapatid, i-claim nyo yan. Pero mahalaga yan, pinsan niya si Jesus Christ sa katawang tao. Nakuha niyo po, no? Eto pa, gusto kong makita nyo rito,
Alam niyo ba si John the Baptist, unahan ko na kayo, siya yung pinakamalapit na tao sa Panginoon Yesong Kristo. Anong prueba natin? Alam niyo ba, ang tawag sa kanya, siya yung bridegroom. Di ba sa kasalan, pag kinasal ang isang lalaki, kukunin niyang bridegroom, yung pinaka-closest friend niya. Si Jesus Christ, hindi siya kinasal sa mundo, pero ikakasal sa langit. Pero pagkasalan, may bridegroom. Sino ba yung bridegroom? Si John the Baptist friend. Tumalon tayo sa chapter, kunin natin sa John pala to. John chapter 3, punta tayo sa verse 29. John chapter 3. Ito, ano lang, para lang tayo nagba-Bible survey nito eh. Bible 3 lang, tawag mo iba rito. Kailangan familiar kayo. Na, kung may cellphone kayo, mas mabilis dyan, no? Pero I still advise na kumuha kayo ng Bible. Kasi baka mawalan kayo ng baterya, mawalan kayo ng signal, mahirap na, no? Ano sabi ng John 3:29? He that hath the bride is the bridegroom. Natural, ang asawa ng bride ay yung bridegroom. But the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly, because of the bridegroom voice. This is my joy, therefore is fulfilled. He must increase, but I must diminish. Baliwanag ko yung setup. Ang setup dito, ang nagbinyag kay Jesus Christ, John the Baptist. Nung mabaptize na si Jesus, pati yung mga alagad niya, binaptize ni John the Baptist, na parang nagsimula nang itayo ni Jesus Christ yung church niya. Habang nagbabaptize si John the Baptist, parang nagbabaptize na rin yung grupo ni Jesus. So pinag-aaway sila ng mga tao. Sabi na, bakit John the Baptist, bakit may nagbabaptize na kakompetensya mo? Pinaliwanag na ni John the Baptist, hindi ko yung kakompetensya. Actually, kaya ako dumating, para ihanda ko lang yung gagamitin yung materyales. No? At ngayon dumating na siya, he must increase, I must decrease. Ibig sabihin, ayaw natin siya na yung sumikat. Ako'y, paano na, ang tawag doon paritiro na. Ako, pag sinasabi ko sa mga miyembro yan, nalulungkot sila, no? Kasi sinasabi ko, matanda na kami ni Sister Mo, no? Sa ayaw at sa gusto niyo mga kapatid, kumbaga sa sasakyan, paggarahin na kami. Kaya nagpipray kami ng medyo bata-bata na tawagin dito. Meron na pinadala, babae, pero again, dito po kasi sa Baptist, lalaki na lang pwede magpastor. Kaya in-encourage natin, sana may tawagin ng Panginoon na young people o mas bata sa amin, sila yung ano rito, kaya namin i-train, no? Pero hindi na kami tatagal. Kumbaga, parang ganun din sabi ni John the Baptist, he must increase, but I must decrease. Huwag niyo kami paggawain. Naparito ako para sa kanya. Ngayon nandito na siya, okay na ako mag-exit. Alam niyo, ang ganda ng ganung attitude. But at least, pinakita ko yung closeness ng dalawa. Magpinsan na sila sa laman, pagdating sa pagiging friend, siya pa yung best friend ng Panginoon sa Kristo. Dito sa mundo, no? At maging sa langit. Okay, punta na po tayo sa second. No? Natapos na tayo sa point number 1. His ancestry. Punta tayo sa his identity. Sino ba siya? Bigla ba siyang lumitaw? Alam niyo, minsan mga kapatid, may mga religion na itatatag, bigla na lang lumitaw yung leader from out of nowhere. Delikado po yan, no? Kasi may principle po sa Bible, pag tama, hindi yan bago. If it is true, it is not new. Pagka may bigla lumitaw na sinasabi niya, uy, ako lang ang nakadiscover nito, ako lang ang nakakaalam nitong katotohanan. Okay, maniwala doon. Hindi pwedeng ang totoo, ngayon ang lumitaw. Ang totoo, mula pa siya nung simula. No? Kumbaga, tayo, dinidiscover na lang natin alin ba ang totoo, tapos yun yung pinaniniwalaan natin. So si John the Baptist, bago siya lumitaw, meron bang pula patungkol sa kanya? Meron po, no? Katulad nung pagbabalikan natin yung Matthew 3 kanina, siya yung sinasabi sa Old Testament. He was prophesied in the Old Testament. Inihula na po siya. Ang tawag sa kanya, he is the voice of the one that cried in the wilderness. Punta tayo sa Isaiah chapter 40. Mapatunayan natin na si John the Baptist, hindi pa siya pinapanganak. Alam niyo si Isaiah, sinulat, nabuhay sa 700 years bago pinanganak ang Panginoon sa Kristo. So 700 years pa bago ipanganak si John the Baptist, may binabanggit. Isaiah chapter 40. Okay, ang sabi ng Isaiah chapter 40 verse 3, the voice of him that cried in the wilderness. Eksakto si John the Baptist ito. No? Ang tawag sa kanya, boses. Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Biro mo ang trabaho niya, boses. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang boses natin. No? Ang nakalagay kasi sa Bible, kaya importante may mag-preach. Bakit? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Bagamat may mobile,
may Bible, pero kailangan pa rin may magbasa ng Bible, may mangaral ng mensahe. Ang sabi sa Bible, merong boses na iiyak o mga ngaral galing sa wilderness. Alam niyo, gusto ko ipaliwanag ito, bakit wilderness, ano? Totoo namang si John the Baptist, nakatira siguro siya sa ilang na lugar, bigla siyang lumitaw. Pero meron pang inilalarawan yan, mga kapatid. Ang nilalarawan yan, pag familiar kayo sa Bible, meron tinatawag na 400 silent years. Pagitan ng Old Testament, si Malakay yung dulo, at saka si Matthew sa umpisa, ang totoo niyan, merong 400 taon na pagitan yan. Anong nangyari nung 400 taon na yon? Wala akong mensahe galing sa Diyos. Ano yung bakit? Tawag doon silent. Bakit silent? Bigyan pa ng illustration. Yung mag-asawa, pag nag-aaway, di ba? Lalo na yung babae. Minsan ng babae, pag meron siyang hindi gusto, merong iba, talak ng talak, ang tawag doon, agir, no? Yung iba naman, reverse psychology, no? Hindi umiimik. Sabihin ko sa inyo, tip ko sa inyo mga babae, no? Pag gusto nyo mag-isip-isip yung lalaki, manahimik lang kayo. Mas effective yun. Mas nakakatorture sa aming mga lalaki yung tahimik ang babae. No? Pero pag kaya mabunga ka, baka, anong tawag ng kabalan? Sa Kapampangan, kabalan. Ano yung kabalan sa Tagalog? Manhid. Yun, manhid, no? Baka magmanhid na yan, ikaw lang ang mapapagod. Tapos asartado pa, no? Now, ganito yun, ang Panginoon, bakit hindi siya nagsalita? Ang ibig sabihin hindi nagsalita, wala pong propetang pinadala. Pinakahuli ng pinadala si Malakay, nangyayari usually sa isang lugar, 3, 4, 5, alam niyo ba may mga propeta na sabay-sabay na lumitaw? Pero bakit yung 400 taon na yun, wala? Kasi ang Panginoon, nag-ano siya, kumbaga galit siya sa bansang Israel dahil sa disobedient nila. Biro mo, kung alam niyo po ang istorya ng Israel, yan yung panahon na pati yung Ark of the Covenant parang nagtampo umalis. Hindi alam kung saan nagpunta, no? Ark of the Covenant yun. Tapos, yung templo, ano ginawa sa templo dyan? Actually, may time na binasa, tapos tunayo na lang ulit. Pero may templo nga dyan, kasi may templo ng panahon ng Panginoon, pero walang bagong propeta. Napakatahimik. Iyon ang ibig sabihin ngayon ng a voice coming from wilderness. Mula sa katahimikan, biglang binasag ang katahimikan ng isang bagong litaw na propeta. Yan si John the Baptist. So ang unang bagong propeta sa New Testament, si John the Baptist. Bago nga dumating si Kristo na siya ng 6 months. No? 6 months siya 6 months na buntis si Elizabeth nung magkita sila ni Mary. At alam niyo siya yung bumati. Si Elizabeth yung bumati, lubos kang pinagbala. No? Babae lahat. Kasi, bakit ano? Kasi yun daw nasa tiyan pa na, nasa tiyan pa na si John the Baptist, tumatalo na siya sa tuwa. Samantalang isang araw pa lang buntis si Mary. Sana may ganun tao, no? Na ibig sabihin, bata ka pa, hindi ka pa nga nilalabas sa tiyan, sumasamba ka na. Bakit siya sumasamba? Alam niya, anak ng Diyos yung nasa tiyan ng tiyahin niya. Tiyahin niya So mga kapatid, yun ang identity niya. Siya yung boses. Pangalawa, punta kayo sa Malakay. Malakay. Yung huli naman po ito, kung hindi niyo alam ang Malakay, bago mag-Matthew. Siya nga yung huling propeta sa Old Testament. Malakay chapter 3. Binanggit din dito si John the Baptist. Hindi siya binanggit na John the Baptist, pero siya yung tinutukoy. Kanina, siya yung boses. Ang ibig sabihin, siya yung mga oral. No? Ano sabi ng Malakay 3:1? Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom you seek shall suddenly come to His temple, si Jesus Christ siya. Pero ang magpiprepare ng kanyang way, yung messenger, si John the Baptist yun. Mga kapatid, no? That shall suddenly come to His temple, si Jesus Christ yun. Even the messenger of the covenant, again si John the Baptist yan, whom you delight in, behold, He shall come, saith the Lord of hosts. Mga kapatid, binabanggit si John the Baptist, no? Siya yung maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Paliwanag ko na kung ano yung paghahanda. Baka makalimutan ko mamaya, makatanda na ako. Ibig sabihin ng paghahanda ganito. Di ba kunwari dito sa Yerevan, pupunta si Putin nung dating magkakampi pa, no? Ang paborito palang puntahan ng hotel niya, yung Radisson, no? Doon talaga, kasi safe yun Basta yung bago dumating yan, baka isang buwan bago dumating, may nauna ng tao dito. No, sinasabi na yung lugar, inaayos na yung tapos kinukwento nga sa amin ng mga nandun, kahit nakatira ka sa hotel, pag darating yun, pati kwarto mo, ng aso.
Mga aso na nagdidetect kung may bomba. Okay. Pero diyan ka na nakatira. Ha? Bago dumating. Tapos noong unang panahon, hindi simentado yung mga kalsada. Baku-baku yan. So, pag dyan dadaan yung karwahin ng hari na parating, inaano na yan, inaayos na yan. No? Tinatabunan yung, pag may bundok-bundok, pinapatag. Pag may mga halaman, pinuputol. Kasi dyan dadaan yung karwahin ng hari. Now, yun, mga physical na hari pa lang yun. Ang parating, anak ng Diyos eh. Kailangan may maghanda sa daraanan niya. So, ang pinadala talagang maghahanda si John the Baptist. So, brethren, be proud na ang pangalan mo nakakonekta kay John the Baptist. Kasi siya talaga yung ginamit ng Diyos. Ano? 2 beses na yan, binanggit sa Old Testament. No? Okay, isa pang verse. Chapter 4, diyan pa rin sa Malakay, verse 5. Tingnan nyo. Sa chapter 4, verse 5, behold, I will send you Elijah. Although, pinangalanan sa Elijah, pero patay na si Elijah dyan. Patay na, no? Sabi niya, the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Actually, pagdating sa New Testament, ipapaliwanag mismo ng Panginoon Jesucristo, ang tinutukoy na isa, Elijah, si John the Baptist. Ibig sabihin, gagawin niya lang yung katulad ng ginawa ni Elijah, matapang na mamamaril na propeta. So mga kapatid, binanggit po ang Panginoong Jesucristo, yung identity si John the Baptist sa Old Testament pala, no? Na para malaman niyo kung siya talaga yan, punta na tayo sa Matthew chapter 11. Baka kasi mabitin tayo mamaya, no? Kasi minsan may inaabot tayong oras. Ang sabi ng Matthew 11, kasunod lang ng Malakay, 11 verse 12. Anong sabi rito? 11 verse 12. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. Yung iba, hindi maintindihan yan. Bakit daw muna nung dumating si John the Baptist, nagkagulo na, no? Ang kaharian sa langit, nagkaroon ng violence. Alam niyo kung bakit? Alam ni Satanas, ganito kasi ang kwento niyan. Ang mundo, kinreate ng Diyos. Huwag kayo magdududa doon. The earth is the Lord and the fullness thereof. Sa Kanya yan. Pero may umagaw. Di ba ganun ang kidnapper? Hindi sa Kanya, pero kukunin niya. Kaya bata, kinuha niya. Tapos para maisuli sa'yo, kailangan ng ransom. So, kinuha niya si Adan, yung unang tao. Lahat ng anak ni Adan, kasama tayo doon, nasa panig tayo ni Satanas. By default, ang tawag ng by default. Pero dahil mahal ng Diyos ang tao, God so loved the world, He gave His only begotten Son. Magpapadala siya ng manunubos yung anak niya. Parating na si Jesus Christ. Alam ni Satanas na parating na yung Messiah kasi dumating na si John the Baptist. Ang sinis dyan, dahil may hula na may pauunang padadatingin bago dumating yung tagapagligtas, nung pinanganak si John the Baptist, nagkagulo na sa Kingdom of Heaven. Ibig sabihin si Satanas, gumagawa na ng paraan para wag makilala naman. Siguro, inahandlangan niya yung pagparito ni John the Baptist, pagparito ng Panginoong Jesucristo, no? At napakarami pang paraan. Sabi niya, okay, tuloy natin. Verse 13, for all the prophets and the law prophesied until John. No? Nagpa-prophesy sila. Verse 14, and if you will receive it, ano sabi ni Jesus? This is Elias. Siya talaga tinutukoy na Elias sa Malakay 4:5. Siya na si Elias, which was for to come. He that hears to hear, let him hear. So mga kapatid, in-identify sa atin si John the Baptist. Okay, punta na tayo sa pangatlong punto. Mabilis lang yung first and second. First, ancestry. Second, identity. Punta tayo sa authority. Anong karapatan o authority ni John the Baptist nung bumaba siya? Punta tayo sa John chapter 1. John chapter 1, verse 6. Para lang tayo nagsasabi. Kaya dito mga kapatid, wala tayong ibang ituturo dito kundi salita ng Diyos. At para i-prove natin yung isang talata, kukuha tayo ng ibang talata. Hindi tayo lalabas sa Bible. Marami pong relihiyon, sasabihin niya itong verse na to, ako to. Ang bibigyan niya ebidensya galing sa labas. Hindi pwede yun. Kailangan, para mapatunayan mo, ito talaga ikalugan niya, i-compare mo siya sa scripture. Ganun po ang tamang pag-aaral sa Bible. Context ang tawag niyan. Okay, authority. Ano sabi ng John 1:6? There was a man sent from God whose name was John. Mga kapatid, hindi pa kayo nangingilabot dyan, may isang tao, subo siya mismo galing sa Diyos. So, sino pa magtatanong ngayon kung saan galing ang authority natin? Ang authority po ni John the Baptist galing sa Diyos. Kasi wala pa nagbabaptize dati. Siya yung kauna-unaan. So, dahil parating na yung anak ng Diyos, kailangan may magbaptize sa kanya. So, pinanguna muna si John the Baptist ng 6 months. Nakuha niyo? So, Jehovah God gave John his authority. There was a man. Actually, tao rin siya. Kaya dito minsan, ba't ako makikinig dyan kay Pastor? Tao lang yan eh. Si John the Baptist, tao din lang. Pero may authority.
Ang issue dyan mga kapatid ng authority, no? Meron siyang, pag narinig niyo sa Bible yung salitang, nakita niyo yung salitang send, ibig sabihin ng send is sinugo. Sugo, ibig sabihin niyan may authority, no? May authority. So mga kapatid, ano pang pwede nating matutunan, no? Alam niyo yung authority ni John the Baptist, hindi lang sinabi sa Bible eh. Yung authority na yan, kinilala ng buong Israel. Balik tayo kay Matthew ngayon, Matthew chapter 3. Tingnan nyo. Para makita natin na baka ngayon kasi binabaliwala kasi hindi ganong kilala, no? Pero ano sabi ng John chapter 3? Matthew chapter 3. Binasa na natin kanina yung 1, yung 3 ang nakalagay dyan. For this is he that was spoken of by the prophet. Binanggit kanina sa Isaiah 43. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Alam niyo ibig sabihin ng paghahanda? Kasi darating si Kristo, magtatayo siya ng simbahan. Pero ang simbahan, tao. Dapat mga taong ligtas. Dapat mga taong labinyagan. Eh sino yun? Ang gumawa na si John the Baptist. Una, di ba mensahe niya, repent ye. Kasi bago maligtas ang tao, magsisisi. Pag nagsisisi sila, bibinyagan niya. Pagka ikaw ngayon naniwala na kay Kristo, nagrepent na sa kasalanan at nabinyagan ka na, para kang materialis na gagamitin para itayo ang simbahan ng Panginoon. Now, para maunawaan nyo, yung templo po, yung unang templo sa Israel, ang nagtayo nun si Solomon. Pero ang nag-ipon ng materyales, sino? Si David. David. Gusto niyang pagtayo ng templo pa yun, hindi siya pinayagan ng Diyos kasi maraming bakbaka, maraming gira, maraming kandugo. Pero hindi siya lumigil. Nag-ipon siya ng ginto, materyales, mga tao, pati yung lupa, binili niya na. Hindi niya pwedeng itayo, pero nag-ipon siya ng materyales. Kaya nung pinanganak ng anak niya, na-train na, siya din nagtayo ng templo. Parang ganito rin sa New Testament. Si Kristo dapat ang magtatayo kasi siya yung may authority na magtayo eh. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo mga iglesia. Pero anong gagamitin niyang materyales? Yung mga bininyagan ni John the Baptist. Kaya natin na siya. Okay. Now, kinilala yung kanyang authority. Tingnan niyo, verse 5. Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan. Lahat naniniwala sa authority niya, no? And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Mga kapatid, yun ang trabaho niya talaga eh. Mangangaral siya, tapos yung mga nagsisi, babinyagan niya. No? Tingnan niyo, pati mga ibang reliyon, pati ibang mga religyoso sa verse 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to baptism, he said unto them, O generations of viper, who hath warned you to flee? Ibig sabihin, kahit na yung mga may reliyon na, yung Sadduceo, Pharisaism, Judaism, dahil sila nga may authority to baptize, nagpapabinyag sa kanya. Mga kapatid, no? So, his authority kinilala ng buong Jerusalem. Tumanong tayo sa verse 21 ng Matthew. Tingnan nyo lahat halos naniniwala. Matthew 21 verse 23. Parang Bible survey lang talaga tayo ngayon. Matthew 21 verse 23. Meron kasing malaking tanong dito eh. May debate, no? Sabi sa verse 23, and when he was come into the temple, ang Panginoon sa Kristo ito, dinibati siya ng mga chief priests. The chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching. Binidibati pa niya and said, by what authority dost thou these things? And who gave thee this authority? Ito, magandang pag-usapan to. Si Jesus Christ hindi siya ordinaryong priest. Tandaan nyo, ang may authority talaga mag-preach sana ay mga Levites. So sila talaga yung high priest, mga priest. Si Jesus Christ hindi naman siya kilalang Levite Tapos, karpintero lang siya mason Tapos biglang nangaral ng 30 anyos na siya, nung nabinyagan na siya ni John the Baptist, may mga sumasama. Okay? Tapos, lagi, kada may issue, nangangaral siya, ang daming sumasama sa kanya. Hindi para nagsiselos yung mga religyoso. In-question siya ngayon. Sabi nila, ba't ka nangangaral? Dapat na nagbibigay lang ng authority yung high priest Kasi sila lang ang existing religion ng panahon na yun, ng mga Hudyo. No? Ba't ka nangangaral? Saan mo kinuha yung authority mo? Alam mo, ang Panginoon minsan ganyan Hindi niya sinagot ng direkta. Kaya niya naman sagutin na sa langit Ano ba yun? Kasi galing siya sa langit At saka anak siya ng Diyos kaya lang itong mga tao nito, hindi sila naniniwala ng Diyos si Kristo Parang ngayon, marami pa rin hindi naniniwala ng Diyos siya. So noong panahon na yun, ang mas hindi naniniwala ng Diyos si Kristo yung mga reliyosong tao. Actually, mga nagpapako kay Kristo, mga religious people At ang kinaso nila, ang dami nilang kinaso, hindi nila kayang patunayan. Ang isang kaso na hindi nila na talaga napatunayan, na sinasabi ni Kristo na siya anak ng Diyos. At hindi tinanggi ni Kristo. So, ang pagkapako ni Kristo sa krus dahil sa sinasabi niyang Diyos siya.
bawal yun sa mga Hudyo. Umayag siya. Kesa sa i-deny niya. Kung yan ang kabayaran, kasi ang kasalanan yung pangungusog. Tao ka lang, sasabihin ng Diyos ka, pangungusog talaga yun. Wala kang magawa si Kristo, talaga anak ng Diyos. Pero kailangan magkatawang tao. Magkaiba yung tao ka na gusto mong maging Diyos. Siya, Diyos na nagkatawang tao. Galing sa taas, bumaba, dahil may ililigtas lang siya. Pero hindi mo pwedeng tanggalin sa kanyang pagka-Diyos. So, sa halip na sagutin niyang, galing sa akin, sa langit. Tagalangit ako, hindi niya sinabi yun. May ginamit siya rito sa verse 24. And Jesus answered and said unto them, I will also ask you one thing, which if you tell me likewise, I will tell you by what authority I do these things. Logic ito. Sabi niya, meron mo na akong tatanong sa inyo. Tinatanong mo saan ko Pinoy para matangko. Tanongin ko muna sa inyo. Ito, ang tanong niya, verse 25, the baptism of John. The baptism, when was it? From heaven or from men? Nakita niyo si John, nauna sa akin ng 6 months. Siya nga yung nagbinyag sa akin. Tanong ko, saan kinuha ni John the Baptist yung kanyang karapatang magbinyag? Alam niyo, hindi sila makasagot. Bakit? And they reason with themselves, saying, if we shall say from heaven, He will say unto us, ba't hindi kayo naniniwala sa Kanya? Naniniwala sila kay John the Baptist Pero, ang sinasabi ni Kristo, ako rin yung tinuturo ni John the Baptist Kung naniniwala kayo kay John the Baptist, dapat paniwalaan niyo ako kasi ako yung pinaghandaan niya Ayaw nilang no? Why did you not then believe Him? Verse 26, but if we say of men, pag sinabi naman natin si John the Baptist, sa tao lang niya kinuha yung authority niya, we fear the people, bakit? For all hold John as a prophet. Lahat ng tao naniniwala ng prophet si John Pag sinabi natin hindi siya galing sa Diyos, magre-rebelde yung mga tao. Kita nyo, lahat ng Israelite naniniwala na si John the Baptist, ang authority niya galing sa langit. Nakakalungkot nga mas pinaniniwalaan nila. Tama naman yun, bakit si Kristo ayaw tanggapin? Galing siya sa langit. So mga kapatid, pinakikita dyan yung authority niya, talagang kinikilala ng lahat, no? Ito pang matindi. Bakit si Jesus nagpabautismo kay John? Binasa natin kanina, Matthew chapter 3, verse 13. Ang layo na nilakad ni Jesus. 30 years old na siya Dahil nagbibinyag. Actually, hindi naman si Jesus ang unang binaptize. Marami na nabaptize na nauna. Tapos sabi ni Jesus, binyagan mo ako. Sabi ni John the Baptist, ba't kita bibinyagan? Galing ka sa taas. Kilala niya Ikaw nga dapat na magbinyag sa akin Actually, pwede naman talaga yun. Mas mataas si Kristo Kaya lang, ganito ang Diyos. Kung sino binigay ng authority, ginagalang niya. Binigyan ko ng authority yan Kaya siya mismo, sa katawang tao, nagpabinyag. Mga kapatid, sino tayo na hindi maniniwala sa authority ni John the Baptist? Kung ang anak mismo ng Diyos ay nagsubmit. Ibig sabihin, nagpabinyag mismo, kinilala niya yung authority ni John the Baptist. So nakita niyo mga kapatid, sabi niya, John, hindi mo naiintindihan to, pero binyagan mo lang ako. Kailangan ito sa pagsunod sa katwiran. Ibig sabihin, si Jesus kasi pattern. Huwag mo lang siyang tanggapin Panginoon at tagapagligtas, tanggapin mo rin siya bilang sinusunod mo. Yung example niya tsaka yung turo niya, kung nagpabinyag siya, magpabinyag ka rin. Kung ligtas ka na. Yan yung logic niyan No? Kung sinasabi mo, ay, Kristiyano ako. Ano ba yung sinasabi ng Kristiyano? Christ follower. Ano bang ginawa ni Kristo? Hindi lang may ginawa, may inutos. Sabi niya, humayo kayo, ipangaral ng Ebanghelyo, bautismo ng lahat ng sumampalataya. Iutos niya yun sa salita. Hindi niya lang utos sa salita. Siya mismo nagpabinyag pa. So, may dalawang dahilan ka para sumunod ka kay Jesus. Yung utos niya, pangalawa, yung halimbawa niya. Okay? Punta po tayo sa pang-apat. Palagitna na po tayo. His testimony. Si John the Baptist pa rin. Balik tayo kay John the Baptist. Ano ba yung testimony niya? Alam niyo yung testimony niya? Balik tayo kay Luke chapter 1. Luke chapter 1. Verse 14. Alam niyo maganda yung kanyang testimony. Pag inaral niyo mga Bible character, marami kayong makikita may mga kahinaan. Sina David, sina Solomon, sina Abraham. Pero si John the Baptist, meron din sigurado yan. Kasi tao pa rin yan Pero hindi natin kinakitaan masyado. Sabi ng 1:14, and thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. Maganda kaya niya, Papanganak pa lang siya, masaya na yung mga tao. Verse 15, bakit? For he shall be great in the sight of the Lord. Sana mga kapatid, ganyan din po tayo, He shall be great in the sight of the Lord, si John the Baptist yan, and shall drink neither wine. Pag-baptist tayo daw, huwag tayo mag-iinom ng alak. Hindi, nakalagay dyan And shall drink neither wine nor strong drink. Mga kapatid, medyo paalala lang sa atin, And he shall be filled. Imbis na mapuspos tayo ng alak, dapat spirito. Pareho lang yan
Kasi pag kuskus ka ng anak, hindi mo na kontrolado sarili mo, anak na. Pag kuskus ka ng espiritu, hindi na ikaw kumikilos ang espiritu na sa'yo. Pero sabi niya, he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. Verse 16, and many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. Mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, kung talagang tayo ay nagsasabing baptist tayo or naniniwala tayo sa patutuo ng unang baptist, dapat marami tayong dadalhin sa Panginoon. Soul winner tayo. No? Marami tayong i-aakayin sa Panginoon. Pero kung mali ang patutuo mo, hindi ka makakakay. Verse 17, and he shall go before him in the spirit and power of Elias. Pinanggit na naman si Elias. To turn the hearts of the father to the children. Pati yung mga tatay, i-influensya natin na mahalin yung mga anak nyo kahit anong kahinaan niya. And the disobedient to the wisdom of the just. To make ready a people prepared for the Lord. Tama yan. Para pag ang Panginoon nagtayo ng simbahan, may tao na siya. Na naniwala, nag-repent, nabautismuhan. So, yan po siya. No? The prophecy about him, mga kapatid, John was a God-given son. Bigay siya ng Diyos, no doubt. Kasi matanda na yung magulang niya, bauk pa, pero bigla siyang binigyan. Ano pa? John was a God-given name. Ano yung pati yung pangalan? Ang nagbigay ang Diyos. Tingnan nyo gusto kong pakita yun. Nasaan na ba yun? Pati yung pangalan niya, binigay ng Diyos. Nakalagay yan sa verse 13. Yan pa rin sa Luke 1:13. But the angel said unto him, fear not, Zacharias, for thy prayer is heard. Kasi nananalangin si Zacharias sa templo. And thy wife Elizabeth shall bear thee a son. So God-given talaga siya. Thou shalt call his name John. Aba, hindi nasunod kung nasunod si Zacharias, ang ipapangalan niya sa anak niya, Saki. O kaya Zachary. Ganun naman, di ba? Junior. Pero hindi. Bago pa siya ipanganak, bago pa siya pinagbuntis, o may pangalan. Ako magbibigay ng pangalan dyan, John. Mga kapatid, what's in the name? May nakalagay sa Proverbs 22 yata yun, no? A good name is better, is rather to be chosen than great riches. Mga kapatid, kung mahirap ka man pero maganda ang reputasyon mo, maganda ang testimony mo, good name yan, mas mayaman ka. No? Hindi ka mayaman sa pera pero mayaman ka sa patuto. Okay? Ang testimony niya, yung prophecy, pangalawa, yung humility niya. Alam niyo, gusto ko kay John the Baptist, grabe siya magtaas sa Panginoon. Punta tayo sa John chapter 1. John chapter 1. Ang tindi ng kanyang pagtataas sa Panginoon. No? Sa John chapter 1, simulan natin sa verse 15. Tingnan niyo yung pagkakasabi. John chapter 1 verse 15. John bear witness of him and cried, saying, this was he of whom I spake. He that cometh after me is prepared before me, for he was before me. Papaliwanag yung dalawang before. Yung unang sabi niya, ito yung sinasabi ko ng matagal na pinapakilala ko. Wala pa siya, kinukwento ko na siya sa inyo. He that cometh after me. Nauna kasi John the Baptist na 6 months, is prepared before me. Ang tawag din ng kapatid, preeminence. Ano yung ibig ng prepared? Kumbaga sa gwapo, mas gwapo siya sa akin, mas magaling siya sa akin, mas makapangyarihan siya sa akin, mas mataas siya sa akin. Bagamat ako yung naunang nakilala nyo, ganun dapat tayo mga Baptist, no? Yung kahit na nangangaral tayo, huwag kang makita. Ang ipakilala mo si Kristo. Pangit yung, alam mo, dapat maniwala ka sa Panginoon. Pag naniwala ka, babaguhin ka niya. Okay, minsan ganun. Pwede naman simula yan. Pero pag lahat ng kwento patungkol sa'yo, naku, mayayabangan na yung tao kausap mo. Pangalawa, kapag kami nagawa ka ng mali, problema na yun. Baka naniwala sa sandali, kung makita niya may mali kang ginawa, maapektuhan na. Samantalang kung si Kristo pinakilala mo, kahit ikaw magkamali, total hindi naman ikaw ang bida eh. Si Kristo, wala naman time na si Kristo magkakamali eh. Kaya, tama yung sinabi niya, nauna ako sa kanya, pero yung kasunod ko, he is prepared before me. Yung pangalawa sinabi niya, for he was before me. Ito, matindi to. Matindi to, mga kapatid. Pag sinabi niya, ang tawag doon hindi lang preeminence, tawag doon pre-existent. Paano nangyari na unang pinanganak si John the Baptist, pero sabi niya, yung kasunod ko, mas nauna siya sa akin. Ibig sabihin, nag-i-exist na siya bago ko ipanganak. Dapat. Kasi anak ng Diyos ito eh. Wala pa nga ang tao, wala pa si Adan, nandiyan na si Jesus Christ eh. Alam niyo ba yun? Pag binasa niyo, tingnan niyo sa John chapter 1 verse 1. Total, nasa John chapter 1 tayo. In the beginning was the Word. Ang tawag nga lang sa kanya, hindi ba Jesus, no? Nung pasimula, may verbo na, and the Word was with God. God the Father yun, yung Word, yan yung God the Son. And the Word was God. And Jesus Christ yun. There is no doubt, mga kapatid, si Jesus Christ ay Diyos, no? Tapos siya rin yung nag-create sa atin. Tingnan niyo sa verse 3.
And all things were made by Him. Ang tinutukoy dyan, yung Word. Lahat daw ay ginawa dahil sa Kanya. And without Him, kung wala si Kristo, was not anything made that was made. In Him was life, siya rin ang nagbibigay buhay, not only physical but spiritual, and the light was the light of men. And the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. Kaya lang, yung Diyos na yan, tingnan natin sa verse 14, yung word na Diyos na nasa verse 1, and the word was made flesh. Nagkatawang tao nga lang. Pero hindi nawala yung pagka-Diyos niya. Hindi niya lang ginamit yung pagka-Diyos niya. Okay? So mga kapatid, I hope nakukuha nyo, ang pagpapakilala ni John the Baptist sa Panginoon, siya ay tataas-taasan, mas mataas sa akin, siya inauna sa akin. And then, tumalong tayo sa John chapter 3, binasa na natin kanina, verse 30, He must increase, but I must increase. Na ang tinutukoy naman dito, promotion of Christ. Dapat laging pinopromote natin si Kristo. Ang gandang testimony, di ba? Mga kapatid, ang testimony niya talaga, itinataas niya si Kristo. Yun yung prophecy about Him, no? Pero, letter B, mga kapatid, He is not presumptuous about His ministry. Alam niyo yung presumptuous? Alam niyo dahil nauna siya, hindi natin mawala. Mas bumilib sa kanya yung mga tao. Tapos nung dumating na si Kristo, kaya nga yung mga disciple niya parang loyal sa kanya, Panginoon. Ay, John the Baptist, parang may karibal ka na ron. Boy, hindi ko yung karibal. Actually, pa-exit na ako. No? Makita niyo, hindi siya presumptuous. Yung presumptuous, yung overstepping due bounds. No? Ginamit ka naman ng Diyos, pero alam niyo, yung mga religion, mag-ingat kayo. May mga religion, pag sinabi niyang siya na yung Diyos, yari ka na dyan. Okay? Pag sinabi niyang, kaya sa akin lang kayo tumingin, huwag kayong titingin sa iba. Pagka ang predisposition ng leader ay parang ang organization ay umiinom sa kanya, delikado yan. Si Kristo ang ano niyan eh. Kaya sa atin dito, di ba? Anytime pwede mawala yung pastor. Bakit? Kasi hindi naman mawala yung great shepherd si Kristo eh. Kung pinakikilala natin talagang siya ang pastor natin dito. Kami po mga mouthpiece lang kami. No? Actually, ang pinakatrabaho namin parang coordinator lang. Ang head of the church is Christ. Palagay sa Bible. The head of the church is the founder and is the foundation is the founder and the head of the church. Huwag niyo kakalimutan yun. No? Hindi si John the Baptist, bagamat dinaaral natin si John the Baptist. Ang nagtatag ng simbahan, si Kristo. Ang pundasyon ng simbahan, si Kristo. Ang ulo ng simbahan, si Kristo. Tayo lang ang katawan. Isang paghahambing sa church ay katawan tayo, mga kapatid. No? So, He is not presumptuous. Na hindi siya credit grabber, hindi siya reward stealer, hindi siya glory taker. No? Ingat tayo, kapag kinuha mo yung glory ng Panginoon, papatayin ka ng Panginoon. May nangyari ganyan, si Herod. Nagtula siya, pinalakpakan siya ng tao, sabi niya, Diyos ka, sobrang galing mo. Hindi niya sinaway yung mga tao, pinatay siya. Pagka bagsak niya, inuud na kagad siya. Wala nang time, no? Nandiyan yan sa portion ng Bible. No? May warning sa atin, huwag natin gagayain si Herod. Nasa Acts chapter 12 yun. No? Okay, isa pa, hindi siya siloso. Si John the Baptist. Ano? Madalas pinagkakamalan siya sa si Jesus eh. Alam niyo ba yun? Kunwari, yung Matthew 16 kanina, sino ba ako sa pagkakilala niyo? Ang pagkakilala ng mga tao, sir, sabi namin ba kayo daw si John the Baptist eh. Si John the Baptist, kasi si John the Baptist patay na ng time na yun, nung nagtanong si Jesus. Akala nila nag-resurrect ulit si John the Baptist. Bakit? Kasi pareho sila eh. Hindi sa mukha, pareho sila ng mensahe. Ang banat nila sa mensahe, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pareho sila sa testimony. No? Pareho sila sa tapang. May mga kapatid, pero hindi niya kinukuha yung credit. Bagamat napagkakamalan siya sa si Jesus Christ, no? Madalas nagpo-compare din yung ministry nila. At sinasabi niya rin, may limitasyon siya. Punta na tayo sa panglima, mga kapatid. Matapos na po tayo, His ministry. Madali na po ito. His ministry. Nakita natin kanina, He is a witness of the light, no? Sa John kanina. Siya yung, hindi siya liwanag, pero siya yung nagtuturo sa liwanag. At sabi niya, ayun yung liwanag, oh. Ganun din po ang trabaho natin. Hindi tayo tagapagligtas, pero ituturo natin ang tao kay Kristo. Okay? So, ang unang ministry niya, witness of light, sabi ng John 1:7. Pangalawa, nakita natin kanina, a voice in the wilderness. Ilang beses lumabas siya. Siya yung boses, mga kapatid. No? Ang tawag yan, mouthpiece. Pagka mouthpiece ka, hindi galing sa yung mensahe. Binabasa mo lang. O kaya, nire-relay mo lang, hindi sa yung mensahe. Mga kapatid, no? So, ganyan tayo, hindi tayo nag-invento ng mensahe, kinukuha natin kung ano yung nasa Bible. Ano pa? Isa pang ministry niya, forerunner. Kung katulad ng kanina, siya yung naunang pinadala.
Para, parating ang hari, magsipaghanda kayo. Ganun yun eh. Umisigaw sila. Parating ang hari, ayusin ang, minsan nga, pinikultura pa yung mga bahay. Ano yun, pag may bisita tayo sa Pilipinas, naalala ko nung, basta may malaking, yung North Expressway na yun, yung daming squatting nila, binakura, no? Binastusan nila. Para lang makita yung mga squatting doon sa tabi ng mga. Ang daming gagawin eh. Kasi may parating eh. So, now si Kristo, lago na. Dahil siya anak ng Diyos, mga kapatid, no? Forerunner, another ministry. Another, baptizer. Walang duda dyan. Walang nauna kay John the Baptist dyan. Siya lang yung kauna-unang pinadala na tagapag-binyag. No? Kaya sabi niya, ako yung dumating para binyagan ko kayo sa tubig, pero may darating sa likuran ko, babautismo niya kayo sa Espiritu. Si Jesus Christ yun. Kasi pag tinagap mo si Jesus Christ, yung Holy Spirit papasok sa iyo. So mga kapatid, yan ang trabaho niya. No? Ulitin ko, witness siya. Ibig sabihin ng witness, mga kapatid, testigo. Testigo. Kaya tayo mga kapatid, sana tumistigo tayo sa mga tao, no, na babaguhin ka talaga ng Panginoon. Bakit? Kasi naranasan mo. Ang ibig sabihin ng witness, naranasan mo. Hindi ka pwedeng witness na hindi mo naranasan, hindi mo nakita. So mga kapatid, kailangan para maging witness kayo, lagi nyo makita si Jesus. Saan mo siya makikita? Sa Bible. Makinig ka ng preaching. Kaya minsan natatakot ka makipag-usap sa tao kasi hindi mo siya ganong nakikita eh. Kailangan makita mo siya, aralin mo siya, no? And then, pangalawa, hindi lamang sa witness, boses siya, no? Tapos, forerunner siya, baptizer siya, at saka preacher of repentance. Okay? Punta na tayo sa pang-anim. Tapos na, his message. Ano bang message niya? Okay, balik na tayo ngayon sa Matthew chapter 3, verse 2. Meron akong gusto i-emphasize doon. Ang sabi ng Matthew 3:2, saying, ito agad ang bungad ni John the Baptist nung una siya na mag-preach, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Mga kapatid, ang mensahe ng Baptist lagi, repentance. Yung iba kaya hindi sila, nagdududa sila sa kaligtasan, hindi sila nagsisi. Ano ba yung pagsisisi? Yung iba, akala nila pagsisisi, Panginoon, nagsisisi ako sa kasalanan ko, ano kung gagawin ko? Kailangan magpasampa ng krus. Kailangan nanangin ka ng ganito, karaming ganito. Kailangan magbigay ka ng pera. Hindi repentance yun. Ang repentance, ito po yung ilustrasyon ng repentance. Yung original na salita niya, metaneo, ang ibig sabihin niya, about face, a change of mind. Dati nagising ka, akala mo nasa tama ka, dati naniniwala ka, religion mo magliligtas sa'yo, dati akala mo napakabuti mo ang repentance, mag-iibang isip ka. Hindi mo makasalanan pala ako. Panginoon, nakaharap pala ako, may nagagawa pala ako, hindi ka dapat sa'yo. So Panginoon, ang ibig sabihin ng repentance, kinikilala mo na ikaw ay nasa mali at tatalikuran mo yung mali. Pag tinalikuran mo yung mali, umaharap ka naman sa Diyos. Kaya ang kaligtasan, dalawang mukha siya eh. Una, may tatalikuran ka, may iwanan kang kasalanan, pagsisyan, may kakapitan kang tagapagligtas. Dalawang bang kaligtasan eh. Repent at saka ka magtiwala doon sa nagbayad ng kasalanan mo. Pero may mga tao, Panginoon, gusto mong kumapit sa'yo para huwag lang akong mahulog sa impyerno, pero ayaw ko iwanan yung kasalanan ko eh. Walang repentance doon. Hindi pwede yun. Panginoon, pahulog ako sa impyerno, pero kakapit ako sa iyo. Pero ayaw ko iwanan yung kasalanan mo. Alam mo, hindi ka makakapit sa Panginoon. Holy siya eh. Bitawan mo muna to para makakapit ka sa Kanya. Yan din ang message. Tingnan niyo si Jesus Christ. Ano ba yung message niya sa chapter 4? After mabaptize ni Jesus Christ, ano yung mensahe niya? Verse 17. Matthew 4:17. From that time, Jesus began to preach, kababaptize pa lang sa Kanya, and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pareho-pareho lang ang mensahe nila. So, minsan nagtatanong yung iba, Pastor, paano ba natin napatunayan? Paano natin masisigurado na tayo yung simbahan na tinayo ni Kristo? Well, pagka inano mo may dalawang paraan dyan. Yung isa yung tinatawag na, kung mapatunayan mo yung linya mo, nakadugtong. Diba? Pero mahirap na eh. Kunwari tayo, Brother Darwin, kung may magdebate sa'yo na galing ka ba kay Adan, tapos ang gusto niyang logic na gamitin mo, pakita mo lahat ng birth certificate na ulo-ulo mo nakaraan. Posible na yon. Pero, kapag naipakita mo na ano bang itsura ni Adan, ano ba yung mga katangi niya, ano bang meron ako, pag pareho kayo, malamang galing ka sa kanya. So, sa logic din ng Bible na pag-aaral, ano ba yung mga mensahe ng simbahan na tinayo ni Kristo at ano ba yung mensahe natin ngayon? Pareho-pareho. Diyan, papatunayan natin pareho tayo sa mensahe. Kasi laging dinidin natin repentance. Sinasabi natin, hindi nagliligtas ang baptism.
Nasabi natin, ang Bible ay salita ng Diyos. Ang way ng ating offering, tithes and offering lang. No? Hindi tayo mag-ano sa ibang paraan. Basta, aralin nyo yung mga ginagawa ng simbahan na tinayo ng Panginoon. Aralin nyo yung mga simbahan ngayon. Sino yung kapareho o pinakamalapit dun sa tinayo ng Panginoon. Pero actually sa pangalan, merong principle din na ganyan. Kaya mo rin patunayan. Hindi nga lang yung dugtong-dugtong. Ang principle kasi, nanganganak eh. Nanganganak talaga yung simbahan. So mga kapatid, I hope nakita natin, pareho natin ang mensahe. No? Message of repentance, ano pa? It is a message of confession of sin. Tingnan nyo sa Matthew 3:6. And we're baptized of Him, yung mga lumapit sa Kanya, biniligan niya sa Jordan River. Napunta ko na po itong Jordan River na to. No? 2 taon ko kung binabalikan yan. Kaya lang, hindi ako nagpabaptize. No? Yung iba nagpapabaptize doon. Baptist na, tapos para lang magkaroon ng sense na nabaptize sila sa Jordan River, magpapabinyag. Hindi mo pwedeng ulitin yung tama. No? Kung hindi ka pa nabautismo, at saka may tamang magbabautismo sa iyo doon. No? Pero napunta ko po ito. Ano sabi niya sa dulo? Confessing their sin. Bibinyagan niya lang sila kapag nagsisi sila at inamin nila yung kanilang pagkakasala. So yun ang message niya. It is a message of repentance, a message of confession of sin, a message of changed life. Tingnan niyo sa verse 8. Matthew chapter 3 verse 8. Bring forth therefore fruits meet for repentance. Kailangan ng tao, pagka talagang nagtiwala kay Kristo, dapat may pagbabago ang buhay. May pupunta sa kanyang pariseo, sabi niya, okay naman kahit galing kayo sa anumang relihiyon, pero magpakita muna kayo ng ebidensya ng repentance. Diba sabi niya, meet for repentance fruit. Ibig sabihin yung pagbabago. Kaya mga kapatid, ang mensahe natin, ang sino na kay Kristo ay bagong nilala. A message of changed life. It is also a message of judgment. Now, may mga churches din, ayaw nang banggitin yung impyerno. Alam niyo ba yun? May mga, lalo na ngayon, may mga naka-online. Minsan, ingat yung mga pastor. Pero ako, hindi, binabanggit ko pa rin. So, pag narinig ng iba yung impyerno, ayaw nila yan. Pag narinig ng iba na hindi anak ng Diyos, anak ng Diablo, ayaw nila yan. Hindi pwede. Si John the Baptist, yun nga yung katangian niya. Tingnan nyo, paano niya sinabi yung judgment? Tingnan natin sa verse 7. But when he saw of the many Pharisees and Sadducees come to his baptism, may binanggit muna siya, O generations of vipers, who had warned you to flee from the wrath to come. Parang sinasabi niya, baka nagkukunarinan kayo. Bakit kayo lumalapit sa akin? Narinig niyo ba yung judgment? Yung sino nagbigay babalasan niyo ng wrath? Yung wrath to come, yun yung impyerno. Mga kapatid, ano? Yun yung binabanggit niya dyan na judgment. Tingnan niyo verse 10. Ang sabi niya sa verse 10, And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Impyerno po yan. Yung axe dyan, yun yung buhay natin. Ang may karapatang pumutol ng buhay natin ang Diyos. Minsan ayaw ng iba ng gano'n na, so huwag niyo pag-usapan yung kamatayan. Katotohanan yan. No? Bakit ang tao? Pinaghahandaan lahat. Pinaghahandaan yung pagpanganak, birthday, yung kasal, yung dibu, everything. Pero kumatay, hindi pinaghahandaan. Samantalang yung pinakamahalaga kasi tatawid ka na eh. Pero may dalawang direksyon. Impyerno, langit. Kailangan paghandaan ng kapatid. No? It is a message of judgment. Tingnan yung verse 12. May judgment din yan. Uspan, ito naman, pamaypay. Inisan, he will thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Impyerno ulit yan. Ang tinutukoy niya ngayon, pamaypay naman, ibig sabihin, di ba pag sa palay o sa trigo, nung unang panahon, papaypayan yan, yung walang naman, anong tawag doon, no? Lumilipad. Yung may naman, iniipon niya, nalagay sa kamalig. Now, ang tinutukoy dyan, na bunga mga kapatid, na dadalhin sa kamalig tayo. Pag ligtas ka, pagkatuligtas ka, pag namatay ka, dadalhin ka sa kamalig ng langit. Pero yung mga hindi totoong nagtiwala kay Kristo, dadalhin sa unquenchable fire. Impyerno yan. Kahit na magalit pa yung iba nakikinig, wala tayong magawa, no? Ano pa yung mensahe ni John the Baptist? Sovereignty of God. Tingnan niyo sa verse 9. Verse 9. And think not to say within yourself, we have Abraham to our father, but I say unto you that God is able of this stones to raise up children unto Abraham. Pinagmamalaki kasi ng mga Hudyo, ligtas kami, kasi Hudyo kami. Kasi galing kami kay Abraham. Sabi ni John the Baptist, alam niyo, huwag niyo lukuhin ng Panginoon. Kung gusto ng Panginoon, kahit bato, kaya niyang gawing tao yan. Kumbaga, wag natin sabihin, dapat maniwala ang Panginoon sa amin. Dapat iligtas kami ng Panginoon kasi wala namang ibang maliligtas eh. Now, sasabihin kong direkta sa inyo, kahit walang mapunta sa langit kahit isa, hindi babaguhin ng Diyos ang patakaran niya.
ng kaligtasan pagsisisi, pananampalataya sa Kanya. Hindi katulad ng tao. Nabing, dapat ganito ganito. Walang maniwala dun sa Kanya. Sige, bago ipupunti yung ano mo. Nag-a-adjust ang tao Ang Diyos hindi nag-a-adjust. No? God is immutable, hindi nagbabago. It is a message of salvation, yun na nga in verse 12, para dalhin niya yung wheat, yung trigo, sa garner or sa kamali. Tayo yan mga kapatid. No? Okay, punta na po tayo sa another, after message is legacy. Last na po ito. Legacy. Ano ba yung legacy ni John the Baptist? His priority for Christ. Yung binanggit namin na laging He must increase, si Kristo yun. I must decrease. Mga kapatid, yun ang Baptist principle na tinatawag. Si Kristo'y maitaas, di ba, kayo mabal. Alam niyo ba, after na binyagan na si Jesus Christ, ilang araw lang namatay na siya. Sa John 14, patay na siya. Paano siya pinatay? Alam niyo, makita rin natin isa sa legacy niya. Basta yung isang legacy niya, priority for Christ. He must increase, I must decrease. Yung kanina binanggit ko, sabi niya, si Kristo, yung nahuli sa akin, yung nahuli sa akin ay mas mataas sa akin. Yung nauli sa akin ay nauna sa akin. Yan ang tinatawag na ano mo si Kristo, prioritize mo. Pangalawa, proximity with Christ. Yung napakalapit ng testimony niya kay Kristo. No? Paraan ng pagkapanganak, pareho silang miraculous baby, miraculous conception. No? Yung life testimony nila, pareho ang tingin ng tao kay John the Baptist at saka kay Jesus Christ, kaya napagkakamalan sila lagi. Ikaw si John the Baptist na nabuhay. Ibig sabihin, ang buhay ni John the Baptist kapareho ng testimony ng Panginoon. Sa mensahe, nakita na rin natin kanina, pareho message nila, repent for the kingdom of heaven is at hand. Pero ang pinakamatindi, dito tayo magtatapos, Matthew chapter 14. Ito na, last na. Matthew chapter 14. Ang isang pagkakapareho niya sa Panginoong Kristo, verse 1, at that time, Herod the Tetrarch heard of the baby Jesus. I-summarize ko na lang yung kwento. No? Si Herod hari, nag-birthday yata siya dito. Tama, nag-birthday siya. Sinayawan siya ni Herodias. No? Salome ba yun? Tama, Salome. Sinayawan siya ni Salome. No? Kaya ingat tayo. No? Kahit sa church, mga kapatid, although kailangan tayong kumanta, ingat tayo no, sa mga sayawan. Kasi ito, sinayawan, na ang dami naman normally nagsasayaw sa kanya. Pero natipuan niya itong sayaw na to. Nagustuhan niya, no? Ang nangyari, sa sobrang galak niya, alam niyo yung mga lalaki, kaya nga, if you want something, i-please mo lang, bibigyan niya sa'yo kahit na ano may mga nangakong sa kanya, sabi niya, humiling ang kahit ano, ibibigay ko, I think siya nangako na kahit kalahati ng kaharian, di ba? Verse 7, ito. Verse 6. But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias, hindi natin alam anong pangalan niya danced before them and pleased Herod. Verse 7. Whereupon he promised with an oath to give that her whatsoever he would ask. Ang tindi niya. Bihira yung nagsasabi na, okay, hari ka Hilingin mo kung anong gusto mo, bibigay ko. Sobrang tuwa ko sa iyo. Pero nasabihan na siya Anak, pag ganyan ang sinabi sa iyo ni Haring Herodes, ang hingin mo ang ulo ni John the Baptist. Oo, si John the Baptist. Nakakulong na dyan si John the Baptist Hindi pa siya nakontentong pinakulong. No? Actually, kaya pinakulong, alam niyo ang kwento ba't pinakulong? Sinabihan niya si Herod. Si Herod kasi kinuha niya yung asawa ng kapatid niya na si Philip. Kasi hari siya Walang magawa yung kapatid niya. Wala rin pwedeng magsabi kahit yung mga priest hindi lang sabi. Pero si John the Baptist sabi niya, Haring Herod, mali yung ginawa mo, kasalanan niya. Abay nagalit si Herod. Pero pinakulong niya na, walang planong patayin. Kasi bilib din siya kay John the Baptist Si Herod kasi may lahing Hudyo rin yan. Naniniwala din sa prophet ito, no? Kaya lang, dahil nasaktan yung pride niya, pinakulong niya. Kaya lang, nasundan pa nitong may request. Anong sabi ngayon? Verse 8, and she being before instructed of her mother, yung sumayaw, said, give me here John Baptist's head. Wala na, palabra de honor. Ano yung kawawa si John the Baptist? And the king was sorry. Kasi ayaw na naman patayin si John the Baptist Nevertheless, for the oath's sake, minsan ganyan, ingat kayo sa salita Sabi nga, pagka masaya ka, huwag ka muna mangangako. O kaya pag galit na galit ka, huwag ka muna magsasalita. Malamang hindi tama yung sasabihin mo dyan. Ito, sobrang saya niya, bigla nakapagbitaw. O kita nyo, dahil lang daw sa sorry siya, kaya lang dahil nakapangako na, and then with subtlety, nakarinig pa na iba. Kasi nga, may okasyon At me, he commanded it to be given. And he sent and beheaded John in the prison. And his head was brought in a charger and given to the damsel, and she brought it to her mother.
And his disciples came and took up the body and buried it and went and told Jesus. Pati si Jesus niya nalungkot. Nung mabalitaan niya namatay na si John the Baptist. Ano nga nalumbay si Jesus yan, lumayo muna siya. So okay lang ng kalungkutan. So mga kapatid, ano ang conclusion natin, no? Ang conclusion natin, ang pagkakapareho pa rin ni John the Baptist, yung courage niya sa pangangaral. Kaya yung mga pag-Baptist preacher nga normally yan ang nila malupit siya, no? Ako nga yung mabait na Baptist preacher, alam niyo ba? Hindi pa ako hindi ko 40 yun, no? Iba ako, meron akong gift of mercy. Pero meron siyang courage in preaching. Pero yung pangangaral niya, yung iba, meron tayong mga miyembro minsan sinasabi ng pastor, ba't di ko pinipreach ng ganito? Sabi ko sa sarili, Panginoon, maawa ka naman dito. Kumbaga, iba yung personality ko eh. No? Kung ba't mo ko igagaya misa, tayo nung nasa Dubai ako, so, ba't hindi ka katulad ng pastor namin? Yung pastor namin, yung bastik, yung pagano, tinataboy mo kami ako, sino gusto lumayas ka. Hindi ko personality yun, ba't mo ko pipilitin doon? Ako iba yung personality ko. Na kung hinahanap yung pastor mo, kasi siya ka, wala siya dito sa Dubai, ako, uwi ka sa Pilipinas. Pero kung nandito ka sa Dubai, naghahanap ka ng church, ako lang yung nakita mo, pagtiisan mo ko ako. Kung di mo mapagtiisan, maghanap ka ako, magtayo ka ng sarili mo. Huwag ganun, actually ka na kayong personality, pero si John the Baptist talaga matapang. Pero mo isa nakakatakot din, napuputo naman ng ulo. Ako, kahit hindi ako matapang na preacher, hindi naman sa duwag ako, no? Pero may kanya-kanyang paggagamitan ng Diyos sa atin. So sana maunawaan niya ng miyembro, no? Kasi may mga miyembro na ikino-compare niyo ako sa iba, it's okay to pero hindi mo pwedeng pilitin. Minsan meron ding inaalalayan niya, no? May mga punto rin yan. So mga kapatid, as a conclusion, the Lord Jesus Christ giving great honor to John the Baptist. Nakalimutan ko yung verse na yun, no? Alam niyo sinabi niya, sa lahat ng tao. Pwede ko bang, kahit na sinabi ko last na yun, nakalagay pa pala rito. Tingnan lang natin Matthew 11. Sorry, dagdagan na natin ng konti, wala pa namang 12:30, no? Ay, 1:30. Ang sabi ng Matthew, kasi pang-conclusion to sayang kung hindi ko mabanggit. Ano sabi niya? Matthew chapter 11, para naunawaan nyo lang kung gaano kalapit si John the Baptist sa Panginoong Jesucristo. Sabi ng 11 verse 17. Okay? Matthew chapter 11 verse 7. And as they departed, si Jesus ang sabi niya, Jesus began to say unto the multitude concerning John the Baptist yan. What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind. Parang kinakompare niya si John the Baptist, no? But what went ye out for to see? A man clothed in silk raiment. Yan ang Baptist, no? Kahit na ang damit niya, balag lang ng hayop, no? Behold, they that wear soft clothing are in king's houses. Pero si John the Baptist, balag lang ng hayop ang kanyang But went ye out to see a prophet? Yea, I say unto you, more than a prophet. Ang tingin niya kay John the Baptist, hindi ng prophet. Higit pa sa propeta. Ito may matindi, verse 10. For this is he of whom it is written, behold, I sent my messenger before thy face. Nakita natin sa Malakay 3:1 kanina. Which shall prepare thy way before thee. Yan yung Isaiah 40 verse 3. Verily I say unto you, among them that are born of women, there have not risen, anong sabi niya? A greater than John the Baptist. Parang sinasabi niya, sa lahat ng pinanganak ng tao, ng babae, sa lahat ng tao, ibig sabihin, wala nang dadakila pa kay John the Baptist. Coming from the mouth of Jesus Christ. Coming from the mouth of Jesus Christ. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven is suffered violence. So mga kapatid, sana po gayahin natin yung unang baptist, na yung mensahe natin, huwag tayong gumiwalay. Kahit na napipressure tayo, huwag niyo ituro yung hell, huwag niyo ituro yung repentance. Ituro nyo lang, love. Totoo naman may love, pero hindi lang kumpleto no? Kailangan gayahin natin siya sa kanyang testimony, sa kanyang mensahe, sa kanyang tapang, no? Kung hindi man yung buong tapang para huwag ka magpupugutan ng ulo, pero huwag natin ikatakot ipangaral ang salita ng Diyos. We are all servants of God. We must be a voice in the wilderness. Mga kapatid, ang mundo ngayon, masyado na siyang tigang. Ano yung wilderness? Tigang ang tawag dyan. Walang gaanong halaman, tuyok. Ang mundo ngayon, tuyok siya sa pagmamahal. Tuyok siya sa maraming bagay. Sa atensyon, sa kahulugan ng buhay. Tayo lang po ang pwedeng magsabi sa kanila
mula sa Bible. We must be a voice in the wilderness. We must witness for the truth. At sasabihin ng pastor, ano lang ako tao lang ako Ano sabi sa Bible? There was a man sent from God. Exactly tao nga gagamitin ng Diyos Naalala niyo yung huling message ko sa inyo? Ang mga anghel nakaabang, Panginoon, utusan mo kami. Makapangyarihan sila sa atin, banal sila. Panginoon, mangaral kami, hindi sila inutusan ng Diyos. Hindi para sa inyo yung pangangaral. Kanina niya binigay yung pangangaral sa ating mga makasalanan na nagsisi at binago ang buhay. Wala kayong magagawa, prerogative ng Diyos yun. Kaya nang ibigay sa anghel, pero hindi niya binibigay. Kahit nag-aabang yung mga anghel. No? Sinasabi ng Diyos, we are God's co-laborer. Sana mga kapatid, magpagamit po tayo sa Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Nawa ay nakilala natin si John the Baptist, pero hindi siya ang tagapagligtas. Hindi siya ang nagtayo ng simbahan. Ang tagapagligtas pa rin ang Panginoong Jesucristo. Ang nagtayo ng simbahan, ang Panginoong Jesucristo. Pero ang materialis na ginamit, mga disciple at binautismuhan ni John the Baptist. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa araw ng linggo, Lord's Day. At tinuro mo sa amin ang isang Bible character na pinakamalapit sa iyo, sa iyong puso. Hindi lamang kamag-anak mo, Panginoong Jesucristo sa laman, pinsan mo si John the Baptist. Binabanggit mo rin na siya ang nakatalagang best friend or best man sa iyong kasal sa langit. At maging sa lupa, wala kang ibang kinilala ng ganung kataas, kundi si John the Baptist, na sinabi mo mismo, sa lahat ng pinanganak ng babae sa mundo, wala nang dadakila pa kay John the Baptist. Pero may binanggit ka rin, Panginoon, ang sino mang maniwala sa iyo, ay magiging higit pa kay John the Baptist. Panginoon, salamat po sa iyong dakilang biyaya. Kaya sa oras po ito, bago po kami magtapos, Panginoon, kumausap ka po sa aming mga kapatiran, sa aming mga panuhin, kung ano man po mensahe yung binigay mo sa bawat isa. Tayo po'y magpapatuloy habang kayo nakapikit at nananalangin, nais ko lang po magbigay ng panyaya. Una, hindi ko po kayo lahat kilala, tanging Diyos ang nakakakilala sa inyo at maging kayo ang inyong sarili. Kung sakali po na hindi pa kayo nakakatiyak na nagsisi na kayo sa kasalanan at sinampalatayanan ng Panginoon Jesucristo as your Lord and Savior, pwede niyo pong gawin ngayon yun. Ang pangako ng Panginoon, ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya, sabi niya sa John 1:12, ay bibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan mo magsisi sa iyong kasalanan, manampalataya kay Kristo, para patawarin ka sa iyong kasalanan at bigyan kang karapatan na gawing anak ng Diyos. Meron po ba sa umagang ito, Pastor? Gusto ko pong matiyak sa oras na ito, total hindi naman relihiyon na nagliligtas, relasyon. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng relasyon. Ang ibig sabihin, nililigawan ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, pero kailangan mo siyang sagutin isang beses sa iyong buhay. Gagawin mo ba yan ngayon? Will you raise your right hand? Pastor, gusto ko pong matiyak na ako'y maging anak ng Diyos. Kinikilala ko, sinasagot ko na ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagmamahal sa akin. Bubuksan ko aking puso at iimbitahan ko siya na pumasok sa aking buhay. Meron po ba? Pakitas mo yung kanang kamay. Papanalangin kita, salamat. Sa ating po mga bisita, salamat po. Thank you, purihin po ang Panginoon. Pakibaba na po yan, nakita ko na po yan. Salamat. At kung kayo ay nagnanais talaga na tanggapin ng Panginoong Jesucristo, pwede po tayong manalangin. Ang gagawin ko po, mananalangin ako ng simpleng panalangin, pero isipin niyo po na kayo ang mananalangin dahil kasama natin ang Panginoon. Kahit po yung hindi nagtaas ng kamay, kung nais niyo pong tumanggap sa Panginoon, maaaring malakas, maaaring sa inyong sarili, nakikita ng Panginoon ang inyong puso. Ako po'y mananalangin kung maaaring pong sumunod yung mga nais tumanggap sa Panginoon. Panginoon Jesus, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa amin. At ikaw bilang anak ng Diyos, bumaba ka sa lupa, nagkatawang tao, nabuhay ka sa kabanalan, sinunod mo ang lahat ng kautusan, subalit ipinako ka sa krus at namatay para tubusin ang aking kasalanan. Sa oras pong ito, ako po ay nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako isang makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako at ugasan sa lahat ng aking kasalanan. Sa oras din pong ito, binubuksan ko po ang aking puso. Inaayahan kita, Panginoong Hesus, pumasok ka sa aking buhay. Pumasok ka sa aking puso at dito ka po manirahan bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa at Panginoon ng aking buhay. Bigyan mo po ako ng katiyakan mula sa oras nito, napatawad na po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At ako po'y ginawa mong anak ng Diyos sa pananampalataya. Maraming salamat po
Dalangin ko ang lahat ng ito na may pagtitiwala, alang-alang sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen.